Magandang araw po sa inyong lahat at welcome back po sa aking channel. Pag-usapan po natin itong medyo mainit-init na panawagan na galing po sa mga pamunuan ng KOJC. Okay? 8 milyong alagad ni Kibbs lulusob na sa Malacanang. What? Diba? Oh. Yan. So ito nga mga kaibigan, itong kumbaga ay Exicom nila, no, na hindi ko na nalaman kung anong pangalan nito, no, ay meron pahayag sa, I think if I'm not mistaken, ay sa programa po ng SMNI, di ba? Okay. Ngayon panoorin natin yung kanyang video. Okay, yan. Tayo na ang pupunta sa Malacanang. Wait lang ha, wait lang. Ayan. So, ayun. No, ito ay hindi ko alam, tagapagsalita, basta ito ay Exicom, masasabi Exicom ng KOJC, mga kaibigan. Okay? So, ito na. Pakinggan natin yung kaniyang pahayag at pag-aralan din natin, reaksyonan natin ng mga kaibigan. Tayo na ang pupunta sa Malacanang. Oh, sila na raw. Sila na raw ang pupunta sa Malacanang. And I know, mga kaibigan, I do believe na na itong pahayag na ito ay nagawa o nailabas itong pahayag na ito before pa yung paglusob yung pagpunta ng mga pulis, ng 2,000 pulis sa KOJC compound, di ba? Mas nauna to, na mga kaibigan. Yun na for sure, no? Mas nauna to, okay? Sabi ni Marcos 28933, Executive Secretary yan, si Cardona. Okay, Executive Secretary ng KOJC. Okay, maraming salamat Marcos. Okay? Tuloy natin. Sabi niya mga kaibigan, sila na raw ang pupunta ng Malacanang. Hindi natin sila hihintayin na lulusubin tayo. Tayo ang di ba? Hindi natin sila hihintayin na lulusubin tayo. Tayo ang lulusob sa kanila. Pero may napansin lang ako. Ulitin natin yung bahagi na yung mga kaibigan na. Pakinggan ninyo yung tonation, no? Yung tonation, yung tono ng pagsasalita nitong si Cardona, no? Na isang executive secretary po ng KOJC. Pakinggan ninyo ha at pansinin ninyo. Hindi natin sila hihintayin na lulusubin tayo. Tayo ang lulusob. Di ba? Parang merong ang nararamdaman ko mga parang merong certain na tawag dito, may something na kaba, di ba? May something na kaba na hindi galing sa kanyang isipan yung kanyang sinasabi. Di ba mga parang ganun lang correct me if they can debunk me if they want. Di ba? They can debunk me if they want, no? Pero ang feel ko dito mga kaibigan, parang medyo may konting kaba. Hindi totoo. Hindi siya totoo doon sa kanyang pagsasalita. Di ba? Maaaring may binabasa siyang script, di ba? Maaaring may binabasa siyang script, maaaring ang tawag dito mga kaibigan ay ano tawag doon yung parang screen, no, na kung saan ay gumagapang yung mga salita tapos yun ang binabasa ng mga newscaster, mga anchor, di ba? Mga parang ganoon, di ba? And yan, tabi ni Arnedo Olaes, parang pilit na pilit pa. Di ba? Parang pilit na pilit. Wait lang parang may nakita akong bago sa paningin ko no. Okay. Yon, biyahero, hindi babaero, shoutout. Maraming salamat sa sa ang tawag diyan, sticker, no, sa super sticker. Maraming salamat. Okay. Tuloy tayo. Dulce Ilustrisimo o Ilustrisimo. Okay? Anong kasalanan ni BBM na sa kaso ni Kibulok? Mag-isip-isip naman kayo, harapin niya kinaso sa kanya. Kung wala ka talagang kasalanan, harapin mo. Ganun lang kasimple. Exactly, di ba? Harapin mo, matatapos na yan. Di ba? Mga kaibigan, huwag mong gamitin isasakripisyo mo yung mga tao mo. At tuloy tayo dito, balik tayo rito. Tayo na. Hindi tayo aalis. Hindi tayo aalis. Tandaan nyo mga kaibigan Mark the words. Diba? Hindi tayo aalis. So ngayong araw na ito, naka-schedule yan. Ngayong araw na ito, naka-schedule yaang pagpunta nila sa sa Malacanang, no mga kaibigan. Okay? Ngayong araw na to.
At ang sabi niya, kapag ka nakapunta, nagmarcha sila papunta Malacanang, kapag ka nandun na sila sa Malacanang, ang sabi niya mga kaibigan, hindi tayo aalis. Hanggang kailan sila sa Malacanang? Hanggat hindi bababa, hindi ako nananawagan ng drug follicle. Di ba? Hindi raw siya nananawagan ng drug hair follicle, 'di ba? Test, 'di ba? Pero ang panawagan niya, punta na tayo, lusob na tayo sa Malacanang, hindi tayo aalis sa Malacanang hanggat hindi bumababa si PBBM. Nako mga kaibigan, mukhang kukulangin itong aking butong pakwan. Mukhang mahaba-habang panoorin yung magaganap mga kaibigan. Mukhang kakapusin itong aking butong pakwan. At hindi pa po dumarating yung kaibigan natin na manggagaling ng Pilipinas dahil nag-order pa ako ng isang batch pa ng butong pakwan. Di ba? Mukhang kukulangin. Di ba? Pupunta sila, lulusob sila sa Malacanang. Hanggat hindi bumababa si PBBM, mananatili sila doon sa Malacanang. Tuloy. Hair follicle drug test. Dahil alam na ng buong Pilipinas, na buong mundo kung anong kang klaseng tao. This time, Malacanang, hintayin nyo kami. Hindi kami maghihintay kay Tore. Kami ang... Hintayin nyo kami. Diba? Malacanang, hintayin nyo kami. Anong oras na sa Pilipinas, mga kaibigan? 1:00 na ng hapon. Diba? 1:00 na ng hapon. Sabi nila ngayong araw na ito, magmamarcha sila papunta ng Malacanang. Mula kaninang umaga, madaling araw, mga kaibigan, mula 12:00 ng madaling araw, kanina, pagpalo ng araw ng linggo, hanggang ngayon, 1:00 na, mga kaibigan, 13 oras na ang dumadaan. 13 oras na ang lumipas, mga kaibigan, tayo ay naghihintay pa rin ng mga KOJC. Hinihintay natin yung 8 milyon. Diba? Yung 8 milyon hanggang ngayon ay hinihintay natin dahil ako habang nagla-live dito mga kaibigan ay scroll din ako, no, sa YouTube. Baka merong mga balita na talaga, oy, eto na. Nasa Malacanang na ang KOJC, no? Naghihintay tayo mga kaibigan. 13 oras na. Ayan, 13 oras na to be exact, no, mga kaibigan, ang lumipas. Asan ang KOJC na magmamarcha papuntang Malacanang? Na ang sabi nitong si Cardona, hindi tayo aalis sa Malacanang hanggat hindi bumababa etong si PBBM. Asan na kayo? 13 oras na, ilang oras pa. Meron pa naman kayong meron pa kayong 11 oras. Di ba? Meron pa kayo 11 oras na nalalabi, mga kaibigan. No? Para magpakita, para ipakita ninyo yung inyong 8 milyon na kaanib. Di ba? Yung inyong 8 milyon na puwersa, ipakita na ninyo. Nagmamadali kami, Sige, kahit siguro mamaya, baka popcorn na lang ang bibiling ko. Di ba? Dahil hindi na aabutin ito aking butong pakwan, popcorn na lang ang bibiling ko mamaya, mga kaibigan. No? Habang kayo ay pinapanood. Habang pinapanood natin yung 8 milyon na yan. Di ba, mga kaibigan? Asan na kayo? Asan na kayo? Tuloy. Hintayin nyo. 8 million Filipinos, 8 million Kingdom members. This is now a call for us to rise up. At wala nang karapatang mamahala pa. Oy, mga kaibigan, tignan mo. Ito si biyahero ni Babaero, mga kaibigan. Ito ay if I'm not mistaken, ay nagmamaneho ng taxi, 'di ba? Dahil last time ay pina-shoutout niya sa atin yung mga taxi driver na nasa airport, no? Sinoutout naman natin. O sabi ni biyahero ni hindi Babaero, 'di ba? Na loyal sa kanyang asawa kung may asawa na ito. 'Di ba? Kaya nga hindi Babaero Sabi niya, nakaantabay ako dito sa Malacanang kahit anino ng KOJC, wala man lang ako nasilayan. 'Di ba, mga kaibigan? 13 oras na ang natatapos sa araw na ito, no? Wala pa rin ang KOJC. Anyway, meron pa silang 13 pa na oras na nalalabi. Okay?
ano naman ang gagastahin nila? Naka-freeze na nga ang asset eh, di ba? And Kaloyal Alex, magandang araw sa iyo. Okay? Yung official na nagdala ng babaeng member ninyo sa KOJC, sarili mo na lang sabi inoffer mo kay Kibuloy at hindi yung 17 17 years old, wala sanang kaso versus pastor. Exactly, di ba? Kay malapit na katapusan ng kulto ninyo, Kibs, Dutay, kumanta na kayo ng My Way. Okay? And minsan masakit na sigaw, minsan masakit na sigaw tayo, BBM, pero bayad pala tayo, bayad pala tayo, ako, BBM, ako, pero wala siyang sinasabi sa kaganapan, hinayaan niya na kung magkagulo kayo, o hindi ko maintindihan, ang gulo ng statement mo, Jaime Rosales. Sino yung sinasabi mo na masakit na sigaw tayo, BBM, pero bayad pala tayo? Anong bayad? Sinong bayad? Di ba? Linawin mo. At linggo ngayon, ayoko magalit. Linggo ngayon, ha? Sabi niya, lakas loob niya sinabi yung 8 million, siguraduhin niya lang, mapapanindigan niya yung 8 million niya, sabi ni Chopaeng, shout out, okay? Saan na ang pinagmamalaki yung 8 million nyo, KOJC? Puro ngak-ngak lang, sabi ni Kaloyal Alex, okay? O tuloy natin tong video. Presidente ngayon, you don't have the right now, no? Kasi hindi mo binigyan ng right ang aming pastor. Yon. Wala raw karapatan mamuno ang presidente ngayon, mga kaibigan. Bakit daw? Kasi hindi mo raw binigyan. Ha? Hindi raw binigyan ng Wala ka na ring right na mamuno. Ulitin natin kasi hindi mo binigyan ng right ang aming pastor. Yon. Wala kang BBM. Bongbong Marcos. Wala kang karapatan mamuno sa bansa. Bakit? Hindi mo kasi binigyan ng rights yung aming pastor. Hindi mo kasi binigyan ng special treatment si Kibuloy. Hindi mo kasi binigyan ng tamang pansin si Kibuloy. Kaya dahil dyan, wala kang karapatan na mamuno sa Pilipinas. Galing, di ba? Ang galing. Di ba? Ang galing ng kanilang katwiran, mga kaibigan. Di ba? Ang galing ng kanilang logic. Di ba? Dahil sa hindi nabigyan ng special na atensyon, dahil sa hindi nabigyan, di ba, ng special treatment, etong si Kibuloy, dahil sa ang Pangulo ng Pilipinas ay abala sa mga proyekto, di ba? Abala sa mga proyekto, abala doon sa mga gampanin na may pakinabang ang bayan, di ba? At hindi pinapansin yung ganitong mga issue dahil unang-una, merong kasing division of labor, mga kaibigan. Ang gobyerno natin ngayon may division of labor. Pangulo ka, mag-drive ka. Di ba? Mag-arkitekto ka. Manguna ka. Mag-isip ka ng mga pamamaraan kung paano iaangat ang ekonomiya ng Pilipinas na matagal na nailugmok noong mga nakaraang mga administrasyon. Ngayon, dahil merong division of labor, meron tayong Department of Justice, meron tayong DND, meron tayong mga kapulisan, meron tayong agriculture, di ba? May kanya-kanyang trabaho yan. Ngayon, yung problema ng amo nyo, yung problema ni Kibuloy na ginawa niya, di ba? Dahil lang abuso siya ng kababaihan, di ba? Nag-abuso siya ng mga tao niya. Ginamit niya para magpayaman. Di ba? Hindi na problema ng yan ng Pangulo. Di ba? Merong mga departamentong dapat na humarap dyan. Di ba? Manang-mana lang kayo sa poon ninyo. Manang-mana kayo sa poon ninyo, manang-mana kayo sa pinagmanahan ninyo. Di ba? Isisisi nyo kay BBM, wala kang karapatan na mamuno sa Pilipinas kasi hindi mo binigyan ng rights yung pastor namin. Sino ba yung pastor nyo? Matanong ko nga, mga kaibigan, sino yung pastor nyo? Kilala ba yung pastor ninyo? Bago itong nakaraang huling eleksyon, kilala ba yung pastor ninyo?
wala ka na ring right na mamuno dito sa bansang Pilipinas. Binaboy mo ang karapatan ng aming pastor. Binaboy mo ang karapatan ng aming pastor, sabi niya, mga kaibigan. Mawalang galang na. Ginang Cardona. Sino nang baboy? Sino nang baboy? At sino mo kang baboy? Sabi ko, linggo ngayon, mga kaibigan, ayoko magalit di ba? Pero, sinong nambaboy? Sinong nambaboy at sinong may binaboy? Hindi ba si Kibuloy? Di ba? Hanggat hindi niya, sabi ko nga sa inyo mga kaibigan, hanggat hindi niya sinasagot yung mga aligasyon sa kanya, mananatili na guilty siya. Mananatili na totoo yung kanyang mga ginawa, yung mga paratang sa kanya, na nambaboy siya ng mga kababaihan. Di ba? Nambaboy siya ng karapatan ng mga tao na ginagamit niya para mamalimos, para maging dagdag sa kanyang kayamanan. Yun ang tunay na pambababoy. Pero sabihin mo na binaboy ng Pangulo ng Pilipinas yung pastor ninyo, di ba? Paano binababoy? And the mere fact, etong katotohanan itong katotohanan. Maraming hindi nakakaalam nito dahil ito pang sariling kumbaga pang sariling yung analisasyon ko, no? Pang sariling pag-a-analyze ko lang ito, mga kaibigan. Na lahat ng pambababoy na ginagawa nila sa first couple, sa first family, gamit itong mga kilalang-kilala, malalaking mga channel na mga vlogger, influencer. Sino nasa likod? Sino pinanser? Ako, kaya ko tukuyin yan. Duterte at Kibuloy. Binababoy nila yung first family, binababoy nila yung first couple, no? Oh. Sino tunay na nambababoy ngayon? Di ba? Ang lakas ninyo sabihin na yung baboy na nambababoy ng mga kababaihan, binababoy ng Pangulo. Putang ina. Nakakaputang ina kayo Di ba? Yung mga katwiran ninyo. Nakakapangat, nakakaputang ina talaga kayo. Yung Pangulo namin, nagtatrabaho lang, sasabihin nyo, binaboy ang pastor ninyo. Putang ina. Patunayan ninyo yan. Naghihintay kami, meron pa kayo 13 oras. Patunayan ninyo na kaya ninyo pumunta na Malacanang kasama yung inyong 8 milyon. Maghihintay kami, sabi ko nga sa inyo, kung kukulangin itong aking butong pakwan, bibili ako ng popcorn, panonoorin ko kayo. Binaboy mo ang Pilipino, isang Pilipino na nagmamahal sa ating bansa. Nagmamahal sa bansa. Bulag ka Di ba? Bulag ka. Sabihin nyo, nagmamahal sa bansa. Nagmamahal sa mga Pilipino. Anong ginawa sa inyo? Kayo, kinikilala namin kayo ng mga Pilipino, kayong mga miyembro kayo ng KOJC. Kayong mga alagad. Di ba? Kayong mga alagad ni Kibuloy. Kinikilala namin kayo. Ng mga Pilipino rin kayo. Anong ginawa sa inyo? Kung bubuksan ninyo inyong mga mata, kung bubuksan ninyo ang inyong mga isipan, kung bubuksan ninyo ang inyong mga pangunawa, malalaman ninyo, tinarantado kayo, niloko kayo, ninakawan kayo ni Kibuloy. Ano sabi ni Kibuloy? 2,000, maggukom na, mawawasak na ang mundo, matatapos na ang mundo. Yung mga kayamanan ninyo, hindi nyo na pakikinabangan yan. I-donate na ninyo sa kulto. Biglang yaman si Kibuloy. Di ba? Sinong niloko? Sino nanloko? Kayo na mga nagmumura dyan sa akin, mga basher ko. Kung gusto ninyo magpakabulag, manatiling bulag, bahala kayo sa buhay ninyo. Di ba? Pero ako, dahil sa pagmamalasakit ko sa inyo, mga kaibigan, masakit pero kinakailangan ko sabihin. Di ba? Masakit pero kinakailangan ko sabihin, mga kaibigan, na ang katotohanan, tinarantado kayo, ninakawan kayo
pinagsamantalahan kayo ni Kibuloy. Yan ang katotohanan. Binigay ang kanyang buhay, ibinigay ang resources ng kingdom para maging supporter nitong bansang ito. O, di ba? Binigay ang resources ng kingdom para maging supporter ng bansang ito. Di ba, mga kaibigan? Totoo yun. Totoo yun. Napansin ninyo, nung i-freeze ang asset ni Kibuloy, natapos ang Mura Rally. Nung i-freeze ang asset ni Kibuloy, tumahimik ang Mautog. Nung hindi pa na-freeze ang asset ni Kibuloy, ang ingay-ingay ng mga mauutog. Ano ang kanilang pinag-iingay? Putang ina. May adik tayo na Pangulo. May Pangulo tayong nagpupulburon. Ito ang video. Katunayan na nagpupulburon ang Pangulo ng Pilipinas. Ito ang video. Tapos isisigaw ng mga dating mga NPA. Diba? Na kung saan sinasabi ng mga miyembro ng KOJC, sinasabi ng mga taga-SMNI, galit na galit si Kibuloy sa mga NPA. Pero etong mga dating kadre, etong mga dating mga NPA, dating mga ulupong, nagsasalita ngayon, sumisigaw, maging doon sa mga Mura Rally ng mga mauutog. Pinabababa si PBBM. Ganyan ang pagsuportang ginagawa na sinasabi mo? Ganyan ang ginagawa na pagsuporta ni Kibuloy na sinasabi mo sa gobyerno? Na ginagamit yung kanyang asset? Ginagamit yung kanyang kayamanan para siraan ng gobyerno? Ganun ba? Cardona? Ganun ba? Wag kami. Pero anong ginawa niyo? Lalong wag ako. Kaya itong nangyayari sa amin, June 10, lahat ng kaso na binuhay nyo, napatay na accusations, fabricated lies, galing sa iyo kasi wala. Fabricated lies. Anong fabricated lies? Yung lumabas, yung binuhay, muli, yung mga kaso na noong panahon ang Pangulo si Duterte, natural, kaibigan niya si Kibuloy, walang nangyari na basura. Ngayon, yung mga naging biktima nakakita na itong panahon ng kasalukuyang administrasyon ay magiging patas ang batas. Di ba? Kaya lumapit sa gobyerno, lumapit sa Senado, pinag-usapan muli, inimbestigahan muli yung kaso. Lumabas ang katotohanan sa panig ng mga biktima. Dahil hindi natin masasabing lumabas ang katotohanan sa panig ni Kibuloy dahil hanggang ngayon hindi lumabas, ayaw pa sinungalingan yung mga akusasyon sa kanya. Di ba? Yung ba yung fabricated? Yung ba yung pagtatahi ng kasinungalingan? Kailan pa? Kailan pa naging pagtatahi ng kasinungalingan ang pagsasabi ng katotohanan? Kailan pa? Kung ang pagsasabi ng katotohanan ay isang pagtatahi na pala ng kasinungalingan, sino pa ang nagsasabi ng totoo? Di ba, mga kaibigan? O baliktarin natin. Kung ang pagsasabi ng katotohanan ay isang pagtatahi ng kasinungalingan, sino pa ang sinungaling? Di ba? Oh. Sino ba yung naninirang puri na yan? Sabi ni Mami B, dahan-dahan ka sa pag-akusa dyan, girl. Baka pag kinasuhan ka ng paninirang puri, iiyak-iyak ka dyan. Di ba? Itong si Cardona. Okay? Oh. Nakatali ka na sa Amerika. Hindi Pilipino ang pinaglilingkuran ni Bongbong Marcos. Ang Amerika. Anong pinaglilingkuran ni Duterte? Na ang Anong pinaglilingkuran ni Duterte? Di ba? Okay, doon tayo mga kaibigan. Lumagay tayo doon sa lumagay tayo sa
Paano ko ba masasabi yun? Lumagay tayo sa posisyon na tambay lang tayo. Okay? Tambay lang tayo doon sa kanto. Okay? Tambay lang tayo doon sa kanto. Nagkakape-kape doon sa tindahan ni Aling Maria. Habang pinapanood yung nagiihaw ng isaw. Yung anak ni Aling Maria na si Sandra. Mga kaibigan. Pagkatapos nagchichikahan at nagmamaritisan yung mga tricycle driver na nakakumpul doon. Doon tayo sa tindahan ni Aling Maria, mga kaibigan, ano? Lumagay tayo doon sa anong 'yon. Okay? Pinag-uusapan natin, sino ba mas okay? Marcos, Duterte. Si Marcos ang pinaglilingkuran Amerika. Sabi nung isang tricycle driver, si Duterte, hindi ka pinaglilingkuran ng China? So para ibirin, patas mga kaibigan. Yung isa, Amerika, yung isa, China. Pero sino pa rin na mas maganda? Sino pa rin na mas mahusay? O sino pa rin na mas magaling? Sino pa rin na mas okay? Di ba? Tuloy pa rin yung kwentuhan nila. Si Duterte, nagbenta ng Pilipinas sa mga China. Pasinungalingan yan, mga kaibigan. Sinasabi ko, pasinungalingan ninyo, ha? Dahil meron akong kausap, ha? Sabi nga sa inyo, meron akong mga kauntahan na mga mangingisda. Ha? Pasok na sa teritoryo ng Pilipinas, mga kaibigan, yung mga mangingisda hindi na makapangisda. Ginigipit ng China. Bakit ginigipit ng China? Teritoryo ng Pilipinas yun. Pasinungalingan niyan, ha? Sabi ko sa inyo, mga kaibigan, ako hindi ako magsasalita rito na gawa-gawa lang. No? Dahil ako, bit-bit ko, bayag ko, na kahit saan tayo makarating, paninindiganan ko yan. Dahil may kausap ako, mangingisda mismo. Sila mismo ang nakakaranas. Diba? Halos nagbenta na ng kanilang mga bangka dahil hindi na nila mapakinabangan. Dahil pagka sila ay pumalaot, sinasaktan sila, binabaril sila. Hindi naman sila pinapatay. Diba? Pero binabaril sila. Yung iba tinamaan sa paa. Nabalita? Hindi nabalita. Pero bakit ang lakas ng loob ng China gumawa ng ganitong mga kalokohan? Sabi nung isang tricycle driver na nagkukipagkwentuhan doon, di ba? Si Duterte, ibinenta ang Pilipinas sa China. Si Marcos, ano maibabalita ninyo na binenta na bahagi ng Pilipinas sa Amerika? Wala, di ba? Pinagkakitaan pa nga. Pinagkakitaan pa ang Amerika. Real talk yan, mga kaibigan, ha? Akala ninyo libre ang Amerika sa paggamit ng mga base na yan? Akala nyo lang yun. Same thing din with Apulacay sa panahon noon nung meron pang Subic Naval Base, nung meron pang Clark Air Base, nung meron pang San Miguel Airfield. Di ba? Lahat ng yan inuupahan ng Amerika. Kumikita ang Pilipinas. Hindi ibinebenta ang bahagi ng Pilipinas. Di ba? Mga kaibigan? Sino ngayon ang nagsisilbi sa dayuhan? Gaya ng sinasabi ni Cardona. Sino? Aral-aral din pagka minsan. Hindi yung pag nakaharap sa camera, pag may hawak na mikropono, magbabasa ka na lang kung ano yung pinababasa sa'yo. Babasahin mo na lang kung ano yung gusto nung mga nasa likod mo, yun dapat mo sabihin. Executive secretary ka pa naman. Di ba? Ito pa. Edwin Lariret, nakita ko lang. Ang totoo, binili ng kano ang Pilipinas sa mga Kastila. Alam nyo ba tunay na istorya niyan? Di ba? Because of the pride. Kasi ang pagkakilala nila sa mga Pilipino, maliliit lang. Di ba? Ang pagkakilala nila sa mga Pilipino, mga kaibigan, alipin lang sa gilid-gilid. Di ba? Alipin lang sa gilid-gilid. Ngayon, nung magkaroon ng Filipino-Spanish War, di ba?
sa husay ng mga Pilipino sa pakikipagdigma, sa husay at sa galing sa mga taktika, di ba? Natalo Kastila. And because of pride, hindi matanggap ng mga Kastila na natalo sila ng simpleng Pilipino lang ang nakatalo sa kanila, mga kaibigan. Ano ang ginawa nila? Nagkaroon ng treaty. Hindi ko na matandaan kung saan yun, di ba? Nagkaroon ng usapan ang Amerika at saka ang Espanya. Di ba? Ibinenta ng Espanya ang Pilipinas sa Amerika. Okay? So sinakop tayo ng Amerika. Sinakop, binili na tayo, binili tayo sa mga Espanya, pero ang naging terminolohiya sa kasaysayan, mga kaibigan, ay sinakop tayo. Di ba? Sinakop pa rin tayo. Di ba? Hindi ginamit sa kasaysayan yung inari tayo. Di ba? Nabili na ang Pilipinas, nabili na ng Amerika. Dapat sana inari na. Inari na ng Amerika ang Pilipinas. Dapat sana ganun, di ba? Pero hindi. Sa kasaysayan nakasulat, ang nakalagay doon ay sinakop pa rin tayo ng mga Amerika. Di ba, mga kaibigan? Pero ito ang tanong. Ito ang tanong, mga kaibigan. Binili tayo ng mga Amerikano na mayagpag ang Amerikano sa Pilipinas. Di ba? Na mayagpag ang Amerikano sa Pilipinas. Pero ano ang ginawa ng Amerika? Although namuhunan sila. Namuhunan sila. Alam natin yan sa kasaysayan, alam natin yan. Namuhunan sila. Binili nila tayo sa Espanya. Anong ginawa ng Amerikano? Ibinigay ang kalayaan ng Pilipinas. Di ba? Ibinigay ang kalayaan ng Pilipinas. Hinayaan na magkaroon ng sariling gobyerno ang Pilipinas. Sa panahon ni Manuel L. Quezon. And I believe that bago pa ang Manuel L. Quezon, mga kaibigan, malaya na Pilipinas. Di ba? Namuhunan ng Amerika. Pero ibinigay ang kalayaan ng Pilipinas, Amerika yan. Ang China. Meron bang ganyan ng China? Meron bang ganyan ng China? Na Pinanginoon. Hinimod ang puwet nung mga amo nyo. Di ba? Yung puwet ng China, hinimod ng mga amo ninyo. Kibuloy at saka Duterte. Pero walang pakinabang ang Pilipinas. Na hanggang ngayon, eto mga kaibigan, hanggang ngayon matawagan kayo ng pansin. Di ba? Kaya nga sabi ko, mga kaibigan, sa totoo lang, sabi ko, etong mga kaguluhan na ito, no? Simple lang to, mga kaibigan. Simple lang. I don't know kung narinig niyo na to sa mga ibang mga vlogger, pero eto maririnig nyo rito, dito nyo lang sa akin to maririnig. Etong mga kaguluhan na ito na nagaganap, yung pagsigaw ng destabilization, yung pagsigaw ng pagbaba ni PBBM, yung pagsigaw ng paglusob sa Malacanang, di ba? Yung pag-iingay sa KOJC at sa mga PNP, yung mga pag-iingay na yan, mga kaibigan, diversional tactic lang yan. Siguro dito nyo lang maririnig ito, mga kaibigan. Marami kayong mga bagay na dito nyo lang maririnig. Bakit diversional tactic? Inililihis yung isipan ng mga Pilipino. Para ano? May tinatago ba? Kamusta ang langis sa West Philippine Sea? Bakit merong invisible na green line doon sa West Philippine Sea na kung saan kapag kadumaan doon yung mga mangingisda binabaril? Bakit binabawalan dumaan doon yung mga mangingisda? Kaya yung mga mangingisda natin na taga Sambales, halos nagbebenta na ng kanilang mga bangka dahil hindi na nila mapakinabangan. Bakit pinagbabawalan tayo ng China doon? Kamusta ang langis natin? Sabi niyo imposible ang Boss Al. Ang layo-layo nung rig, nung oil rig na bagong tayo ng China.
Ang layo-layo na nun. Bakit? Hindi ba pwedeng gumawa ng pipeline? Ano yung nakita ng mga mangingisda na malaking tubo nakalatag doon? Hindi ba pipeline yon? Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo mga kaibigan, huwag kayong tanga. Huwag kayong bugok at huwag nyo kaming gawing bobo. Kayo magpakabobo pero kami hindi. Di ba? Aral-aral din. Aral-aral din pag may time. Di ba? Tuloy natin 'to mga kaibigan. Ay, tapos na ba 'yon? Okay, okay na 'yan, no? Ngayon mga kaibigan, kung meron kayong karagdagan na gustong sabihin, no? Tungkol dito sa ating napag-usapan ay i-comment nyo lamang po diyan sa comment section sa baba, no mga kaibigan. At yan po ay binabasa ko, no? And para sa mga team replayer natin mga kaibigan, ay wag nyo naman po kalimutan na mag-like and share. 'Di ba mga kaibigan, para sa ganun ay mas marami pa po yung mga kababayan natin, mga Pilipino na mahatdan ng mga bagay-bagay na pinag-uusapan natin, okay? Ngayon mga kaibigan,